Okay. Chapter 3 ng buhay ni Luding at ni Ernie. Dito pa rin ako sa New York. At tatapusin ko ang unang part ng buhay namin kung paano ko nakilala si Luding. Okay. At naalala ko nga noong unang gabing doon natulog si Luding, unang gabi niya sa amin, noon pa lang talagang iba na naramdam ko nga, tulad ng sabi ko. At sa gabi ding yun binago ko ang pangalan niya kagad. Sabihin kasi ang pangalan niya ay Ludovina Salve Cayabo. Ang palayo sa kanya ay Benny. Ang Benny, sabi ko, pangalan lalaki dito sa amin. Pisang ko, ang pangalan ay Benny rin. Okay? So, sabi ko, mas maganda yata ang pangalan mo ay Ludovina na lang dahil sa yun ang talagang tunay mong pangalan. At for short, gawin natin Luding. Right? Hindi siya kumikibo, tawa-tawa lang siya. Hindi ko alam kung pumayag siya o hindi. Basta't mula noon, tinawag ko na siyang Luding. Right? Yan ang magandang kasaysayan nun. So, yun na nga nangyari. Isang linggo siya doon nagbakasyon sa amin. At masaya naman siya kahit na hindi masyadong sumasagot sa akin. At ako bihira nang halos pumasok na sa eskwela dahil araw-araw gusto ko siya makausap, gusto ko siya makita. Hindi ko pinaalam sa mama ko yun. Pero nang pagkaraan sa linggo, bumalik na siya sa Makati, sa tiyahin niya. Nalungkot na naman ako. Sabi ko kay Lilia, paano ba yan? Paano ko ba siya makikita uli? Gusto ko siya makita. Nako, hindi ko alam kung paano. Sabi siya, pasok na lang natin siya dito Sabi niya. Sabi sa akin ni Remy, naghahanap din daw sila ng tindera. Okay? Sige, subukan natin. Sabi niya gano'n. Napilit ko sa mesita si Lilia na dalawin namin siya sa Makati. Alright? Ngayon, nang nasa Makati na kami, sinikap namin talagang kumbinsin siya na magtrabaho siya. Kasi doon sa Makati na tinitiran niya, doon sa kanyang tiyahin, malaking bahay yung tinitiran tiyahin niya na sa amo niya. Kasi yung tiyahin niya si Remy, labandera doon, namamalansya, at sila yata stay-in na sila doon. Kaya siya doon din nag-stay-in. Mabait sa kanya amo niya doon. Pinayagan siya makitira din doon ng ilang buwan para magbakasyon lang. At siya doon din. Hindi ko alam kung saan sa Makati. Maaaring yata sa Bel Air. Alright? Ngayon, nung sinikap namin siya makakumbinsi, sabi niya, parang pumayag siya. Susubukan daw niya. Okay. Kaya sabi siya, nang pag-uwi namin, kinausap ko kaagad yung may-ari ng tindahan na si Remy din. Pumayag, gustong gusto. At nabukasan, tinawagan na ni Lilia si Luding para sabihin na naghanap ka talaga ng tindera dito kung pahig siya. Sabi niya, susubukan daw niya magpaalam sa kanyang tiyahin kung papayagan. Sabi siya, pinayagan siya at nakuha ni Lilia at dinala sa bahay at nagsimula kagad siyang magtindera sa tindahan ni Remy. Naku, tuwan-tuwa ang mga pamilya ni Remy at saka ang mga barkada ko.
Dahil lahat sila, hanga rin sila dito sa asawa ko. Lahat sila doon ay talagang nagigiliwan sa ugali ng niluding. At gabi-gabi, lalong gabi na kung magsara sila. Dahil nga, lagi may mga taong nandun sa tindahan, nagtatambay, umiinom. Kasi nagbebenta din sila ng alak tsaka beer. Ng mga mani, pulutan. Kaya, sabi niya, lumakas yung tindahan. Pero, hindi manigaya ito sa ding dahil hindi siya sanay sa ganung buhay. Hindi lang siya napapagod, kundi masyadong mahaba ang oras niya. Kaya sabi niya, hindi siya tatagal, tagal lang siya ng 1 linggo. Kaya nagpaalam siya, babalik na lang doon siya sa Makati. Sabi ko, wag. Kaya maghahanap pa namin ibang trabaho. Kung ganyan. At naisip ko, kausapin ko mother ko, na baka pwedeng siyang ipasok na tindera din doon sa tindahan ng mga lola at lolo ko sa Binita Rizal, sa kanto na Requesens. May tindahan kasi ng religious articles ang mga lola at lolo ko doon. May imprentahan kami sa Grace Park. Actually, doon sa Grace Park, dati ako nagtatrabaho doon. Okay? Dati ako nag-imprenta. Laki ako sa imprentahan sa mga lola at lolo ko. Bakasyon, doon ako naka-stay. Doon ako tutulog, doon makakain, doon nagtatrabaho. Okay? Tapos, uwi lang ako sa bahay namin, paminsan, ganyan. Kasi lumaki ko, nagbinata ako ganun. Lagi akong nasa Grace Park sa mga lola at lolo ko. Nagtatrabaho ko sa printing press. Alam ko lahat ng mga trabaho sa printing press. Mag-imprenta, mag-binding, lahat na. Okay? Kasi kami ang nagpapublish ng aming mga religious books, novenas, tsaka kung ano-ano pa. Malaki imprentahan namin doon sa aming lugar. Diba? Ito na si Luding tumatawag. Kaya hold muna tayo. Okay? Pause.